So ayan, nag home service tayo dito sa Valenzuela para magkabit ng Android head unit with 360 camera. So ito kakabitan natin yung Toyota Vios 2020 model. So ayan, ito yung unit natin pala. So Nexus brand. Ito sarili nating unit to. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng unit natin. Tapos sa package pala natin ito, yung kasama na panel frame. Tapos mamaya plug and play lang tayo lahat. Wala tayong puputulin ng mga wires. Tapos yung ito yung camera natin. Yan. Andito sila sir, sila ma'am, ayan. So papanoorin nila tayo kung paano natin siya ikabit. Ayan, mag-backlash muna ako. Tapos pakita ko sa inyo kung ano yung tsura na itong loob. So ito, binaklasyan natin yung stereo. Tapos yung mga wiring nito, chinek natin. So ito lang sa power niya. Sa radyo. Yung ano kasi na to, yung variant nitong Vios na to is wala siyang speaker sa likod. Ayan. So ito pala kasama natin si ma'am dito. Hello po ma'am. Hello. Si sir nandito rin, nanonood. Ay, magpakita na sir, naiya. So, ayan. So, mamaya, ikabit lang natin muna yung mga wire. Igapang natin siya ng maayos. Tapos, yan. Mamaya pakita ko sa inyo. So, ito na yung 360 camera na kinabit natin. So, yan, lapit lang natin para mag-focus. Yan, ito yung niya, yung monitor niya. So, check natin yung mga applications niya. Yan, meron na siyang Teams. Yung settings niya, APK installer, steering wheel control, Bluetooth connection, video, and music. Etong video and music, manggagaling to sa laman ng nyo, ng flash drive nyo. Radio. Yung radio niya, ganito yung tsura. Check natin. Yan. Tapos, equalizer niya, ganito yung tsura. Yan. Yan yung sound equalizer niya. So, meron na siyang surround sound, zone. Ayan yung sound, pwede pa kayo mag-setup dyan, bass filler, yan, may mga ganyan siyang settings. Yan, tapos meron din siyang ganyan, yung default niya. So balik muna tayo, exit din natin yung radio. Yung isang slide ng mga applications, yan, may Google siya, Facebook, Play Store, Google Maps, CarMate, ayan, 360 camera, voice, Stealing 5, ito yung Apple CarPlay and Android Auto, DSP equalizer, yung kanina. Ayan, may aux para magpakabit kayo ng TV Plus, pwede rin. And then yan, may YouTube. So, yung 360 camera pala, ganito yung itsura niya. Ayan. Ito yung sa harapan. Ayan, nasa harap yan. Ito yung sa likod. Ito yung sa left side. Yung sa left side kasi nabukas yung pintuan. Yung sa right side, yan. Yung sa right side. Then left and right. Ito yung sa likod. Pwedeng ganyang angle. And then sa harap, yan, pwedeng ganyan. 2D. Ayun yung 2D view niya. Meron din siyang 360 view. Ganito yung itsura. Pero ito kasi, kung mapapansin nyo, ganyan yung itsura niya. Ano pa kasi yan? Hindi pa kasi siya nakakalibrate. Mamaya i-calibrate natin kasi dito medyo masikip yung area nila sir. Ayun, yung gilid is mga pasok. Sa kabila ganun din. Medyo masikip. So mamaya lilipat kami ng ng area na mas maluwag para doon kami mag-calibrate. Home service kasi ito eh. Yan, yung mga pala nito, mga cameras niya. Ganito yung itsura. Ito natin kinabit. Ito yung camera sa left side. Yan, hindi ko muna sinagad kasi i-adjust pa natin yan mamaya. The left side, sa bumper, sa harapan niya. Ayan. Sa right side, ganyan din, hindi ko muna siya binabaon. Then sa likod, yung sa likod kasi hindi natin siya naigitna. Ito yung isa, yung sa 360. Hindi natin siya naigitna pa. Kasi putos yung dito niya. Tsaka pakitignan kasi meron pinalagay si sir na dash camera. So yan. Dash camera niya ganito yung tsura. Ito binili lang ni sir sa Shopee to eh. Yung dashcam nila sir. Check natin. Ayan o.
Yung brand pala na itong dashcam ni sir, hindi ko alam kung anong brand. Binigay lang ni sir sa akin yung box eh. Ito yung box niya, white lang. Ayan. Okay. So mamaya, pag nakalipat na kami nila sir ng venue or ng area na mas maluwag, ipakita ko yung pinaka view ng 360 calibration natin. Tapos yan, automatic din to. Yung pag nabukas ng headlight, bukas yung ilaw ng buttons niya. Then automatic din siya pag nag-reverse pala kayo. Mag-review yung reverse camera niya. Yan. Yung yung itsura dito mukhang nakatagilid. Kasi nakatagilid yung parking natin dito. Ayun. Tagilid eh. Pero okay na siya, pantay na siya. Ulit, pakita natin. Reverse tayo. Ayan. Pantay yung dito sa may ilalim. Din sa may bumper side. Ayan o. Okay naman siya. Mukha lang tabingi kasi tabingi yung parking ng kotse. Ayun lang, mamaya, wait lang, pakita natin mamaya yung pag-calibrate natin. So, stop ko muna yung video. So, ito, nakapunta kami sa mas malaking area. So, mas maluwag dito. So, nakapag-calibrate kami ng maayos. So, pakita ko lang ulit yung cameras na nilagay natin dito sa harap. Sa side. Ayan, inano na natin siya, binauna natin siya ng mas maigi. Sa likod. Dito natin nilagay kanina. Ito yung sa dash camera. Then sa right side. Ito yung camera niya. Ayan o. Ayan. Dito sa kabilang angle. Yan. Okay. So pakita ko sa inyo kung ano yung itsura nung ginawa natin calibration. So tingnan nyo dito. So yan, dito pasok tayo sa loob. Ito nilagyan natin siya ng dash camera. Kanina hindi gumagana yung dash camera. Yun pala, may problema dito sa power outlet niya. Chinek natin sa fuse. Bote, yan lang naman yung naging problema. Hindi na tayo naggapang ng ibang wire or kahit anong pag-e-electrical dito. Yun lang, sa fuse lang, pinalitan lang natin. So tignan natin dito yung 360 camera. Ayan. So mapapansin nyo dito sa 360 camera natin, yung kalsada dito, diretso yung guhit nya dito sa labas, pantay siya. Tapos pwede nyo rin tap dito para ma-check yung harapan, sa kanan, yan pwedeng ganyan. Sa likod pwede nyo rin itap. Dito pala sa likod, kung mapapansin nyo yung angle nya, mas maganda yung view niya dito compare dito sa dashcam. Kasi ito, mababa lang yung maliit lang yung kita. Unlike dito sa head unit natin na may 360 camera, ayan siya, mas malaki. Mas kita yung ilalim niya. Buo yung kita. So ayan. Ito yung 3D bird's eye view niya, ganito yung itsura, ayan. Ayan siya. Tapos ito yung sa harap. Ito yung view niya sa likod, view niya sa left side. Pwede rin kayong magpalit ng angle dyan, kagaya ganito. Pwedeng ganyan. Then sa magkabilang side, sa likod, pwede rin sa harap. Ayan. Then 2D, yan yung 2D niya. Yan yung kalsada, pantay yung guhit sa kalsada. And then yung mga nare-record niya na file, dito nyo makikita sa store file. Kailangan lang lagay ng USB flash drive dito. Tapos meron na rin pala tong SIM card slot. So pakita ko lang din ulit. Ayan yung mga applications niya. Ayan. Ito yung itsura niya sa Toyota Vios 2020. Ayan. Okay, sa mga interested pala and gusto magpa-install ng mga ganitong Android head unit, message lang po kami sa Facebook page namin, Enteng Butingting Garage. And sa namin Facebook page, Nexus Android Head Unit, Marikina City Branch. Thank you!